kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa panahon ng Adbyento ay narinig natin palagi ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo na ating pinaghahandaan. At yun ang unang paghahanda na ipinapaalala sa atin. Yung paghahanda sa pagdating ni Kristo, yung tinatawag nating historical Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, maging isa kasama natin maliban lamang sa kasalanan. At yun ay naganap na, tapos na at hindi na mauulit pang muli. The historical coming ng ating Panginoon Jesucristo. Pangalawang paghahanda ay His coming in mystery. Ano yung coming in mystery? Sa pamagitan ng ating pagtitipon sa araw na ito, sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, pag merong 2 o 3 na nagtitipon sa ngalan ko, naroon ako. Tuwing tayo ay nakikinig sa banal na salita ng Diyos, ang Diyos ang nangungusap sa atin. Tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na Santa Misa, ang Diyos ay sumasa atin. Tuwing tayo ay nagdiriwang ng iba't ibang sakramento, ang Diyos ay sumasa atin. His mysterious presence or coming sa ating lahat, na siya ay dumudulog sa atin mysteriously. At ang pangatlo na kanyang coming ay yung tinatawag nating His coming in glory. Ano yung coming in glory? At yun, yung tinutukoy sa atin, the end times. Sa pagtingin ng mga Hudyo noon, yung end times ay darating kaagad mula nung mamatay yung ating Panginoon Jesucristo at muling nabuhay. Pero nagkamali sila na hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin. Pero sa pamanibagong pagninilay ay yung end times na tinutukoy ay yung ating kamatayan na kung saan haharap tayo sa Diyos. Haharap tayo sa Kanya sa pamagitan ng paghukom. Kaya nga, isa sa mga pangyayari sa ating Ebanghelyo, ang nagtanong sa ating Panginoon Jesucristo, Panginoon, marami po ba ang maliligtas? Marami po ba? Madali sanang sagutin yon. Kung ang ating magiging kasagutan ay yung katulad ng ating mga pangkaraniwang sagot na sinasabihin natin, marami kung gagawin mo lamang ito. Pero yung ating Panginoon Jesucristo, nung siya ay tinanong, marami po ba ang maliligtas? Ang kanyang kasagutan ay, sabi niya, subukan ninyong pumasok sa isang makitid na daan. Subukan ninyong try to enter the narrow gate. Ano ba yung narrow gate na tinutukoy niya? Bakit hindi niya sinagot na marami po ba? Marami o konti. Pero ang kasagutan ng ating Panginoon Jesucristo, try to enter the narrow gate. Ano ba yung narrow gate na kanyang tinutukoy na dapat nating daanan o pasukin? Try to enter the narrow gate. In the city of Jerusalem, meron tayong tinatawag na narrow gate. Yung so narrow at so low. At sa buhay ng mga Israelita noon, minsan sa kanilang buhay, kinakailangang pumaroon sila sa siyudad ng Jerusalem. Sa mga naninirahan outside of Israel noon, minsan sa kanilang buhay, pupunta sila sa siyudad ng Jerusalem. At yung mga naninirahan sa vicinity ng Israel, taon-taon pumaparoon sila sa siyudad ng Jerusalem. Ngunit sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, wala pa naman mga sasakyan noon. Wala pa naman mga restaurant sa daan. Kaya, pag sila ay pumaroon sa siyudad ng Jerusalem, marami silang mga dalahin. Dahil kakain sila. Dahil marami sing pagdadaanan, kailangan nila ng mga blankets, kailangan nila ng mga kubyertos. Alangan naman na bubuhatin nila yung mga yon.
Marami silang mga dalahin patungo sa siyudad ng Jerusalem. At lahat ng mga ito ay kanilang isasakay sa likod ng kamelyo o ng mga asno. They will have to load them at the back of a camel or a donkey. Kuminsan, iniisip ko para silang mga Pilipino. Bakit? Dahil hindi sila nagtra-travel, they don't travel light, they travel heavy. Tayo mga Pilipino, pag umuwi dito, punong-puno ang mga balikbayan boxes. No? Hindi lamang balikbayan boxes, may nakasukbit na, may hand carry na, meron pa nakabitin sa ating mga katawan. They don't travel light. Ganon din sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Yung mga Israelita, pagpunta sa siyudad ng Jerusalem, marami silang dalahin, pero isinasakay nila yon sa asno o isinasakay sa isang kamelyo. At off they go to the city of Jerusalem. Sa kanilang paglalakbay, wala silang madaraanan na restaurant dahil wala pang mga restaurant noon. So they will have to cook their food along the way. They will have to protect themselves sa mga maaring mangyari sa daan. Kaya marami silang mga dalahin na nakasakay sa asno o sa kamelyo. At pagdating sa siyudad ng Jerusalem, kinakailangang dumaan sila yung tinatawag na narrow gate. Yung so narrow at so low. Ano ang unang gagawin ng mga Israelita noon? They will have to learn to unload in life. They will have to learn to unload in life. Yun ang unang turo ng ating Panginoon Kristo. Sa buhay natin, marami tayong mga dinadala na nagiging pabigat sa ating lahat. Yung kawalan natin ng pakikipagkasundo sa bawat isa na dinadala sa ating kalooban. Yung mga hinanakit natin na dala-dala natin sa ating kalooban. Yung hindi natin pagpapatawad sa ating mga kapwa, yun ang nagpapabigat sa ating buhay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, learn to unload in life. Pinahihirapan mo ang iyong sarili. Pinabibigat mo ang iyong paglalakbay. Matuto kang magpatawad. Matuto kang kumalinga sa ating kapwa. Learn to unload dahil pinabibigat mo ang iyong paglalakbay. At yun yung unang tinuro niya nung sinabi niya, try to enter the narrow gate. The first lesson is, try to unload, unburden yourself. Dahil marami kang mga dalahin sa iyong buhay na nagpapabigat sa iyo sa iyong paglalakbay. Pinahihirapan mo lamang ang iyong sarili. Learn to unload yung hindi mo pagpapatawad sa iyong kapwa, yung hindi mo pagpansin sa iyong mga magulang, yung mga hinanakit mo sa kanila, yun ang mga nagpapabigat sa ating buhay. Learn to unload, let go of all these useless baggages na inyong dinadala sa inyong buhay. Yun ang unang turo ng ating Panginoon Kristo. Learn to unload in life. Pagkatapos na maibaba yung kanilang mga dalahin, ano ang ikalawang gagawin nila? Pagkatapos lang maibaba, tinuruan nila yung kamelyo o yung asno na lumuhod para makapasok yan sa narrow gate at sa hindi lamang narrow kundi low gate. Bakit? Dahil hindi makakapasok yung asno o yung kamelyo, tinuruan nilang lumuhod para maitulak nila papasok. Second lesson ng ating Panginoon Kristo nung tinanong siya, marami po ba maliligtas? Ang sagot niya, learn to enter the narrow gate. Pangalawa, matuto kang lumuhod dahil hindi ikaw ang merong kapangyarihan. You have to learn that there is somebody greater than you. You have to know that there is a God greater than you. Matuto ka sanang lumuhod. Yun yung pangalawang lesson ng ating Panginoon Kristo. Yung una, learn to unload in life. Pangalawa, learn to kneel down because you are not in control. Merong Diyos na mapagmahal. Merong Diyos na ating kinikilala. Pangatlo, para maipasok yung kamelyo o yung asno, papasok yung isang Hudyo. Ano ang kailangang gagawin? Hindi naman siya diretso maglalakad, mauuntog siya. Mababa yung gate na yon. Ano gagawin niya? Yuyuko siya. Pangatlong lesson na turo ng ating Panginoon Kristo, learn to bow down. Learn to humble yourself
then you can enter the kingdom of God. Simple yung sugot ng ating Panginoon Kristo nung tinanong siya, marami po ba o konti? Ang sabi niya, learn to enter the narrow gate. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo ngayon ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon Kristo sa ating paglalakbay sa buhay na ito. At tayo ay haharap sa ating Panginoong Diyos pagdating ng araw. At yun ang ating magiging tugon. Una, learn to unburden yourself. Learn to unload in life. Learn to kneel down. And learn to humble yourself. Then you can enter the kingdom of God. Sana, katulad ng kanyang katanungan, sabi sa atin ngayon, kayo may dapat maghanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Matuto sana tayo sa ating buhay.